Nagbanta ang ilang mga depositors na aalisin na nila sa bangko ang kanilang mga inimpok o mga deposito. Kasunod na rin ito nang napaulat na may ipapataw na 20% na bagong buwis sa lahat ng uri ng passive investment sa mga bangko. Report mula kay Mean Corvera. Nababahala ang ilan nating mga kababayan sa panibagong buwis na ipapataw ng mga bangko sa kanilang mga deposito. Yan ay matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act 12214 o Capital Market Efficiency Promotion Act o CMEPA nitong July 1, ang batas na magpapataw ng 20% tax sa interes sa lahat ng uri ng passive income mula sa iba't ibang investment sa mga bangko. Banta nila baka alisin na lang sa bangko ang kanilang deposito. Hindi tama yung nilagay nila na patakaran na yun. Ang mangyayari niyan, yung mga tao ayaw na mag-deposit pag mayroong tax na yun. Hindi ako papayag, hindi ako sang-ayon sa batas na yun ng tatago na nila sa board na lang sa bahay. Matatakot kaming ilalabas na lang namin yung pera namin, hindi na kami magbabangko pagka ganon. Kasi wala rin mangyayari, ihahanap na lang namin ng iba na mas malaki ang kikitaan. Dapat progressive. Pero ayon sa tax law professor na si Attorney Dean Bandon, hindi dapat mabahala ang publiko dahil wala naman itong direktang epekto sa mga ordinaryong depositors. Nilinaw ni Bandon na dati nang pinapatawan ng buwis ang interes sa lahat ng deposito tulad ng savings account sa bangko. Ang mababago lang anya sa ilalim ng bagong batas, papatawan na rin ng buwis ang mga long-term deposit o tinatawag na time deposit at mga peso-denominated bonds na dating libre sa withholding tax. Ito ang mga extra o hindi na nagagamit na pera ng mga depositor na itinatago lang sa mga bangko sa pamamagitan ng long-term investment na higit na may mas malaking interes. Ang tatamaan anya ng bagong batas, mga mayayaman. Mas nakaka-capture nitong ng batas na to will be those really who have money, those who have the capacity, the ability to pay the taxes on the product, diba? So kung halimbawa ako'y simpleng mamamayan, nagpapasok ko ng pera sa bangko o nilalagay ko siya sa savings ko, 10,000, binabawasan ko rin naman immediately dahil kailangan ko siyang gamitin. Hindi ito yung tina-target ng batas. Halimbawa ngayong July 18, naglagay ka ng 10,000 pesos na deposit. Time deposit yan sa bangko sa loob ng 5 taon. 5 years. Kung yung time deposit, dati wala itong binabayarang buwis, zero ang ipinapataw na interest. Pero dahil meron na tayong CMEPA, maglalagay na ng 20% na withholding tax. So kung kumita ng 2,000 pesos yung deposit mo sa loob ng 5 taon, yan ay kakaltasan ng 20% na buwis. So, ang 20% ay katumbas ng 400 pesos. Ang total na lang na makukuha mong interest ay 1,600 pesos. Ayon sa mga eksperto, pagwawasto lang ito sa dating sistema kung saan may ilang investment ang exempted sa buwis. Yan ay para gawin ring simple at patas ang pagbubuwis. Sabi ni Bandon, mas kikita pa nga ang gobyerno dahil madadagdagan ang makokolektang buwis mula sa mga long-term deposits na dating exempted sa pagbabayad ng tax. Dapat progressive ang taxation or equitable. Kung sino may capacity to earn, to make money, yan din ang actually mga taong may ability to pay the tax. So, kung magde-design tayo ng tax law, we take into account na those who are earning more actually have the capacity to pay more taxes. So, i-tax ng tama, proportionate to the income of that person. Lalo nga, ito kasi passive income to wala naman silang ginagawa, kumikita. Si Senator Rodante Marcoleta binatikos ang implementasyon ng batas. Bakit anya bubuwisan ang time deposit at iba pang investment ng mga depositors? Ikinukonsidera ng senador na rebyuhin ang batas. Sa halip na patawan ng buwis ang publiko, sabi ni Marcoleta, at tupagin ng gobyerno ang talamak na korupsyon sa mga ahensya ng gobyerno.
Puro katamaran naman ang ano niya. Gusto niyo makakuha kagad po ang inyong pupuntahan yung nandun na yung mga isda. Huwag Nandun naman na, ganon. yun na nga po eh. Huwag na, bakit sa tabi, capital market? Kung ganyan ang gaya. Ito ang pinakatamad na gawain ng pagre-raise ng katamaran yun. Marami pa. Kung kinakailangan pong pumunta sa bundok para i-tax lahat ang mga punong kahoy, okay lang po sa akin yun. Bahala na po. Pero wag po ninyong dito kukunin. Oo, tama. Kasi ang dali kasi, kung ano yung madali, yun ang ano eh. Kasi takip na takip nila kagad eh. Totoo. Wala nang, Naandyan eh. Oo. Ay ba nyo magbaka sakali? Kasi kung sa gubat, may kalabang, may ahas dyan. Opo. May makang ano, tsaka mabilis yung ano dyan. Hindi mo basta mahuhuli yan eh. Opo. Taas mo lang. Kaso yung corruption. Ibaba po nyo yung corruption. Yan. O kaya alisin na po yung corruption. Maniwala ka sa akin. Mayan Corvera para sa mata ng agila, matatag, matapang, matapat.